was chiefly among the lower class. Kaya alam mo, ang talagang handang tumugon sa panawagan ng Diyos, ang mga pobre at Eunice. Since then. Diba, ang mga apostol, mga pobre din? Ordinary people. Dito rin, sa panahon nila, lower class. And it was in the humble dwellings of the laborers that the people assembled to hear the warning. The child preachers, mga preachers ng Diyos pala, sa kanilang lugar, ay mga bata. The child preachers themselves were mostly poor cottagers. Some of them were not more than 6 or 8 years old age. You've been 6 years old pa lang. 6 and 8 years old. Preacher na sila, you've been. Nagkwento sila na darating na si Kristo. Naku, bebe. Ikaw 21 na. Ay, yung mga ginamit ng Diyos dito, Ate Eunice, 6 or 8 years of age. Bata pa. Ginamit ng Diyos para sabihin, darating na si Kristo. Naalala ko tuloy yung kwento nito. Nabanggit ko sa asawa ko. Noon, Ate Eunice, during the time, yung nanay ko, Pakstay, 1979-80. Sabi ng aking mga ate, mga pinsan ko, Adventist, Ying, punta tayo dun sa sapa, maglaba tayo. Yun pala taktika. Ay sige, maliit na bata, gusto ko yung magtimpasaw sa tubig. Sama din ako. Kuha ko yung mga kung anong damit meron ko, lagi sa sopot. Doon kami sa sapa ng lupa ng lola ko, tatawid lang, lakad lang. Laba-laba kami. At yung sapa doon, malinaw pa, malinis. Sabi ng pinsan ko, mas matanda sa akin, na nasa Sweden na, may pamilya na doon. Sabi niya naman sa akin, dalaga pa siya. Ling, sabihin mo kay mama, nandadarating na si Jesus ngayong 1981. Ay, 1980 siguro yun, and the next year, ito. Ay, ganun po ba? Darating na po si Jesus? Oo, sabihin mo kay mama mo. Pag uwi ko sa bahay, hindi ko talaga makalimutan. Ma, sabi naman ng DC, sabi daw ni pastor, sabi daw ng Bible, darating na daw si Jesus 1981. Ba, si mama ay napatawa. Ay, balik na bata, nagsalita. At yung tatay ko, tawa din. Sabi ko, ay, 1981, darating na si Jesus. Nakuday, sabi ng tatay ko, nakuday, hindi tayo maluwas nito. Balik ka na. Sabi ng tatay ko. Ay, di yung syempre, ganun pala ang bata. Walang pakundangan na magsalita. Tapos sasabihin niya kung anong narinig niya. Hindi ko talaga makalimutan. Kaya pala ginamit ng Diyos ang mga bata. Kasi hindi yun mag-atubili ng salita. Hindi yung, baka mayroong nakakaya. Oo, nahihiya. O di kaya natatakot. Ay, hindi. Hinimok ng Diyos. Sabihin ng mga bata ang sinaang narinig ninyo. The child preachers themselves were mostly poor cottagers. Some of them were not more than 6 or 8 years of age. And while their lives testified that they loved the Savior. Yun nga, naalala ko yung kami mga bata-bata pa. 7, 8, 9, ganyan, Ate Eunice. Usap-usap kami magpipinsan. Ay, paano kung darating si Jesus? Ikaw ba ay, dapat kang masunurin, ganyan. Ay, paano kung ako doon sa malayong-malayo, pupunta ko doon sa malayong-malayo sa dagat, at ako ay lalangoy sa ilalim. Nandoon ba rin, makita rin ba ako ni Jesus? Sabi ng mga pinsan ko, maliliit din. Oo! Sabi ko, talagang makapangyarihan si Jesus? E, paano kung maghukay ako ng napakailalim sa lupa? Makikita rin ba ako ni Jesus? Sabi, oo! Sabi ng mga pinsan ko lalaki. Yung mga pinsan ko na ngayon, Boon Adventist yung lahat. Ay ngayon po, backslider. Tapos sabi ko, ay, nako, ganun na usap kami, magre-report kami sa aming mga nanay, darating. Ayun, ang aming mga magulang, nagtuturo sa amin. Darating na si Jesus. And that age, 7, 8, 9, ganyan. While their lives testified that the love of the Savior and were trying to live in obedience to God's holy requirements, they ordinarily manifested only the intelligence and ability usually seen in children of that age. When standing before the people, however, it was evident that they were moved. Ano daw? They were moved by an influence beyond their own natural gift. Nakita, pag ito daw mga bata ng salita, nakita ng mga matatanda, hindi ordinaryo itong pangyayari. Sila talaga ay moved by the Spirit of God. Kasi yung ibang bata, iisang mahanda tayo, magsisi tayo, magbago tayo. Nakita ng mga matatanda, ay, hindi ito ordinary. Mayroon itong
banal na espiritu nagtuturot, nag-uudyok sa kanila. Was evident that they were moved by an influence of beyond their own natural gift. Tone and manner changed, and with solemn power, they gave the warning of the judgment, employing the very words of scriptures. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. They reprove the sins of the people, not only condemning immorality and vice, but rebuking worldliness and backsliding, and warning their hearers to make haste to flee from wrath to come. Ito pala talaga ang mensahe. Ay ngayon, Brother Rani, ang reformers, kalat na sa buong sanlibutan. Ay tayo naghihintay, ilan na lang ang ay ang bugso ng reformasyon talagang 4 million ang sa ating naalalaman, di ba? Ganon din sa panahon nila. Ha? Hindi magsalita ang tao, yung bato, makapagsalita sa Yes. The people heard with trembling. So ang mga bata habang nagmiminsay, ang mga tao ay nanginginig. The convincing Spirit of God spoke to their hearts. Many were led to search the scriptures with new and deeper interest. The interpret and immoral were reformed, and others abandoned their dishonest practices, and a work was done so marked that even ministers of the state church were forced to acknowledge that the hand of God was in the movement. So nang magawa yung mga ministro, makonvinsi sila na talaga ang kamay ng Diyos nasa kilusan. Dahil bakit? Ang mga bata na mismo naging preacher at evangelist. Hindi nila kayang sagupain ng mga matatanda dahil talagang nasaksiyan nila. Hindi magsasalita ang mga batang ito ng ordinary. Mga bata to eh. Pero bakit? Paraan na ginamit yung una na mga batang inuna niyang turuan, di ba? Mga bata talaga. Meron talagang purpose. Yes. Ang Sabi doon, ang Panginoon, Diyos daw ay Paraan kumilos. niya talaga. Kaya nag-success yung isang preacher doon sa Europe na gano'n ang gagawin niya. Sa Pransya pala nangyari ito kasi mahigpit. Catholic kasi ang France. yung panahon din naman natin, yung mga batang ginamit. Kaya nakapasok sa EUP nun, mga bata. Oo nga. Basahin. It was God's will that the tidings of the Savior's coming should be given in the Scandinavian countries. And when the voices of His servants were silenced, He put His Spirit upon the children, that the work might be accomplished. Yan. Para yung kanyang gawain ay mangyari, maganap, ginawa ng Diyos, ay ang bata ang ginamit niya. Kasi mga instrumento talaga ng Diyos, ginagamit ng tao. Correct. Hindi pwedeng by faith lang daw na Oo, sabihin ng magitan ng cellphone. By faith, Nakarating ka sa kung saan. not by might nor by power. Okay. Dito naman sa panahon nila to William Miller and his co-laborers, it was given to preach the warning in America. This Yan country yung became the William center Miller of the Great Advent movement. It was here that the prophecy of the first angel message had its most direct fulfillment. The writings of Miller and his associates were carried to distant lands. Wherever missionaries had penetrated in all the world, were sent the glad tidings of Christ's speedy return. Far and wide spread the message of the everlasting gospel. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Yung ginawa ng camping, family radio, grabe yung atinis. Billions of money. Ibininta nila lahat ng meron sila, ginamit sa gawa ng Diyos. Ibigay lang warning, darating si Kristo. Ayaw ko kung anong ng Diyos noon. 370. Walang 70 Adventist gumawa niyan. Hindi ko na sila nakukontak na yan. Then nakontak ko si Joel pala. Pero nagdi-debate kami sa One God eh. So dito, Kristo talaga ay Diyos. Trinitary. Trinity kasi sila eh. Kristo ay Diyos. Siya ang naglalang lahat. Kaya ito naman, ang haba kasi nito ay Eunice. Those who with sincere faith and love look for their Savior experience a bitter disappointment. Dito sa disappointment na. Yet the purposes of God were being accomplished. He was testing the hearts of those who professed to be waiting for His appearing. There were among them many who had been actuated by no higher motive than fear. Their profession affected their hearts or their lives. When the expected event failed to take place, these persons declared that they were not disappointed.
They had never believed that Christ would come. Naalala ko si Jeff P. Ate Eunice. Nahuli na yan, the time of expectation. Yes. Sa panahon Alam mo ni ba, David, nagulat ako. Yung ginawa ni Jeff P. 1844 doon yan, sa may mga kasama pala siya. nung doon sa Negros, nang sabi niya, hindi naman talaga ako naniwala dyan. Oo. Ginawa din ng history. Nagulat ako ba? History repeated itself. Nakakalungkot. Ikaw isang scaffolding lang din. Sayang. Ayan o. Sinabi dito, yung nangyari, ginawa mo. Yung history, yung ginawa ngayon. At ginawa niya ulit nito, January. Yung pangalawang beses niya ginawa. Oo, ginawa na niya. Sabi dito, into daw mga taong ito, their profession of faith had no affected their hearts of their lives. When the expected event failed to take place, yung mga pangyayari na dapat sanang mangyari, hindi nangyari. Itong mga taong ito na hindi talaga totoong naniniwala, ay naghayag sa kanilang sarili at sinabi nilang, hindi naman talaga kami naniniwala niyan. Yan ang ginawa niya. Yan. They had never believed that Christ would come. They were among the first to ridicule the sorrow of the true believers. Sila din ang dahilan kung bakit nalungkot. First to ridicule. Oo. Nalungkot yung tunay na mananampalataya na darating na si Kristo. Dahil sa kanilang sinabing yun, nakakalungkot. Yan, patapos na siya, Ate Eunice. Ang punto kung bakit ko ito dinala. Nakita natin ang kasaysayan. Napakahaba ito, Ate Eunice eh. Dito lang ako sa mahalagang punto. Ay, ang Diyos kumilos talaga para yung kanyang programa ay maganap. Hindi lang natin alam. Tulad ng ginawa ng Diyos sa panahon ni Elias. Sa akala ni Elias, Panginoon, ako na lang nag-isa. Ako na lang nananampalataya sa iyo. Ako na lang sumusunod sa iyo. Ang sabi ng Diyos, Hoy, Elias, hindi lang ikaw, mayroon akong 7,000 na hindi mo alam na nireserve ako hindi lumuhod kay Baal. Kaya ito rin nakita ko kung paano sa panahon nila William Miller o bago pa sa panahon nila William Miller, mayroon na nag-aaral na darating na si Kristo. Iba-ibang bansa pa. Nasa Yemen, nasa Saudi, napaka-isolated place. Hindi kilala ni Joseph Wolf. Pero, naniwala, mayroon silang sariling aklat at naniwalang darating na si Kristo. Sabi ko, talaga ang Diyos. Kaya yun yung sinasabi. Nasabi ni Sister White, yun yung brother namin, napatibay tayo lalo ngayon. Oo, saka dyan magpapatunay sa kanila na hindi yung sasabihin na sa pamamagitan mo, lumusot ang yung pangangako sa buong sanlibutan. Kasi ito, bago pa man mangyari yun, nandito na, nangyari na. Correct. Nalaman na ng buong sanlibutan. Kaya Dahil sabi yung ni Sister Adventism White, nga ay silang, yung Adventism sa una ang naging instrumento, yung mga manggagawa ng panahon, nandito sa Pilipinas. kaya yung nagsasabi, naghanap sila Oo. na mayroon tayong kasama. Sabi nga ng Diyos, wag mo nga. Kaya pala kinok ni Sister White doon sa quotation ng Brother Ani, na mayroong bawat bansa, bawat sulok ng sanlibutan ito, mayroong mga tapat ang anak ng Diyos na nireserba niya, mga pinili niya. Kaya hanapin mo, tayo lang dito sa Pilipinas sa propeta ni Wala One God, mahihiya ka. Napakadaming Adventista sa iba't ibang sulok ng sanlibutan. Ako'y naniwala doon sa sinabi ng Diyos kay Elias at doon sa sinabi ni Sister White na mayroong mga chosen people ang Diyos sa bawat sulok ng sanlibutan na pinaunawaan niya ng kanyang special light, hindi sa pamagitan ng isang tao lamang. Kaya naalala ko na isang kapatid, isang gabi, sabi niya, ang Great Reformatory Movement hindi not by ruled by one man, kundi iba't ibang klaseng tao. Bawat paghimok ng Diyos, bawat bansa, mayroong mga special person na chosen one ng Diyos na para magsalita sa kanyang programa. Kahit bata. Kahit bata, ginamit nga ng Diyos. Kaya sabi ko doon sa isang kapatid, Te, basahin yung sinabi mong Tawagan namin reformator. kagabi. Kasi siya yung, kinig daw siya doon sa aming pag-usap sa phone. Naalala daw niya ang Great Reformatory Movement na sinabi ni Sister White na higit pa tulad sa panahon, higit pa sa huling panahon, higit pa daw sa kanilang pangyayari doon sa anong 1844, mas higit pa raw, ay wala. Sabi ko, naalala ko, si William Miller lang nababasa natin. Abay,
Ewan ko, by accident, tinuro ako ng Diyos dito. Turuan mo Worship siya. namin kaya Binasa ilang, ko, aba. ilang gabi na. Mayroon palang ganito. Pangyayari pa. Ang Diyos ay kumilos. Iba-ibang tao. Detalyado, saka iba-ibang country. Yes. Tsaka nagtagpo yung mga mensahe nila. Sabi ko, yun ang sinasabi ko na sinabi ni Sister White. Papakita mo kay Kuya Tan yan. Kuya Tan, ito. Ay, one lang Ate Eunice. Ay, one lang. Ay, sabi ko, nawala na ako ng gana sa kanya. Kaya yung sa Lucas 16, Brother Ran, yung pinagkatiwalaan ay inilisan ng pagkatiwala. Bakit? Eh, maraming report. Share mo naman baka brother Ray, baka makakaano. Hindi, sabi nga nun, Kaya, tinawagin. ang aking pinasalamatan ng Diyos. No? Kasi, ang isa sa mabuti dito, na napakabuti talaga ng Diyos, na yun daw mga matapat na anak ng Diyos. Ang ginaguide talaga sila ng pag-aralan ang prophecy. And not only the time setting, lahat ng propesya. Ay, tingnan mo, yung tungkol na lang dyan, Brother Rani, bakit ngayon mo lang kasi yan nilabas? Bakit timely lang? Tama ang panahon. Oh, takdang panahon lang. Napapanahon. At tulad din yan, sa ating mga presentasyon, sabi ko, ang Diyos kasi may ari ng gawain. Hindi ako, hindi tao. So, sabi niya, Sister White, bawat bansa, bawat sulok ng sanlibutan, mayroon siyang chosen ones na pinili, nireserve niya, na handang sumunod sa lahat ng pagpapaunawa ng Diyos. Eh, tingnan mo ng history, sabi ko, napakabuti talaga ng Diyos. Sabi ko, yun tapos yung nagsakripisyo yung bawat isa ng mga matapat. Hindi nalintana yung hirap. Sabi ko, naku, ikumpara ko yung sarili ko din, nahiyahi, wala ako sa kalingkingan. Gawin mo nakapaan, titisa namin. Oo, nagtitisel, gutom, andyan yung patayin ka na, tapos nagutuman ka, halos mamatay ka na sa uhaw dahil ikaw naglakbay para makapagmensahe sa iba't ibang bansa. By foot lang, naglakbay ka, naglalakad sa kabundukan, na-encounter mo yung mga tribo na mamamatay tao, nandoon yung ikaw ay huhuldapin. Kaya ito rin nagpapatibay sa atin na kahit tayo tinanggal sa pagkatalo sa kanila, ang ganun ba? Yung maging inspirasyon na hindi tayo pag-alala na tinanggal tayo. Correct. Na nagpapatunay na binibigay ng Diyos yung liwanag, yung pag-aaral na pagpapalakas sa atin. At saka lalo pang napatibay tayo na tama yung ating sinundan, na tama yung April 12, tama yung closer probation, nang dahil sa kanila din, ay sana niisip ko, Brother Ann, sana hindi nangyari yung paghiwalay sa atin. Ay kaya lang nangyari, hindi natin gusto. Nirespeto natin siya. Kung hindi tayo nag-iwalay. Oh. Hindi yan ipapabasa sa'yo. Ay talaga rin ay doon sana ma-realize yan ng taong yun na naghiwalay sa atin na mali ang kanyang hakbang. Pero Kaya nakita, tama rin yung desisyon natin na tayo ay kinakausap para makipagkaisa. Thank you na lang. niisip ko kasi sa kanyang pagpasya na gano'n, hindi mo siya sa atin bilang tao, ay sabi nga ng isang kapatid, bakit daw tayo pumayag na hiwalay? Sabi ko, ano bang gusto mong sabihin? Ano bang expectation mo kami luluhod sa kanyang harapan at sabihin, huwag niyo naman kayo hiwalay, hindi kami maligtas. Ganun ba yun? Nagsalita naman si Rani Ha? Nagsalita naman si Rani na huwag na lang Ay, kaya nga. Ay, sabi ko, hindi kami wala, nandun kami sa nagpasya ko eh. Hindi nyo tanggap. Isa-isa kami hindi namin tanggap yan, hindi yan tama. Kaya ngayon, nagpasya, sabi ko, isip ko, talagang sinadya ng langit siguro. Niyang panakot sa inyo, pag susunod pa kayo, pag nandito ko, maniniwala ba kayo? Hindi. Oo. At ang sabi pa lang sa mensahe nila, ay kung ikaw ay kinalagan sa lupa, kakalagan ka rin sa langit. Sabi ko, wow ha? Kaya nung doon sa pagbilang, naalala ko, ay mayroong question doon. Kung kasama ba sa 144,000 ng babae, lahat nagsagutan. Ang lalaki lang daw, tapos mayroong sagot, lahat daw, pwede, ganyan. Gusto ko sumagot. Kaya lang yung oras, sabi ko, gusto ko kung ang sabihin sana, pwede po bang sumagot ang babae, saganang kami, pwede lang. Kasi sa mga speaker yun, ako lang kasi ang hindi tumayo doon. Sila Brother Ann, si Abner lang pinahayaan ko doon sumagot. Ay sabi ko, magdagdag na lang ako kung ano. At sana para tumayo din ako doon. Nandun naman si Jingjing, di lang akong babae. Ay sasabihin ko sana at yun is, kung sa usapin ng kaligtasan, kung kasama ba ang babae sa 144,000, para sa ligtas man ako ng Diyos, hindi. Ay akala ko magtapat pa rin.
Sabi ko, iligtas mo ako sa hindi, magtapat pa rin. Sa ganang akin ha, ay kaya bahala ko sa buhay ninyo kung isama nyo ko may hindi. Sabihin. Gusto ko naman nagpigil ako talaga kasi ang dami nga sumasagot, ang dami ano. Sabi ko ay ako, para sa akin ay iligtas naman kami ng Diyos o hindi, ay kami pa rin magsikap na magtapat sa Kanya. Ay, yun lang. Ay, siguro, ayaw ko lang kung sino pagpapalag doon sa sagot ko na yun. Ate Eunice. Bahala kayo, ligtas ako sa hindi problema, huwag nyo na problemahin yun. Bahala ng Diyos sa amin. Kung kasama ba kami, hindi. Basta ako magtapat ako, magsikap akong sumunod, maglingkod mula noon hanggang ngayon, hanggang sa wakas, sa awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos. Ayan, yung mga nababasa na napapahayag sa inyo. Parang yun ay hindi tayo mag-aalala. Correct. Kaya, dito ko naalala na napaluha ako at Eunice sa mga record na ito. Ngayon ko detailed na ano to. Binalik-balik sa kulang pa. Kailangan ko balikan pa. Sabi ko, napakabuti talaga ng Diyos. Ang punto ko, ang Diyos kasi may ari ng gawain. Nakikita mo yung iba-ibang tao, kumikilos talaga siya. Ang kamay niya kumikilos para lang ma-accomplish yung kanyang gawain. Ma-accomplish yung kanyang panukala. Kaya sabi mo, wala. Kaya sabi ng Diyos, kaya yes, hindi mo alam, Elias. Kaya sabi mo, hindi mo alam. Kaya ang papatibay din yan para kay Kuya Tan na hindi ikaw talaga. Kaya huwag mong ipilit. Kaya, sa'yo galing. naalala ko yung post niya, Brother Randy. Sinave niya, screenshot niya yung post. Nahamon ko si Lendy. Napatunayan niya na ang East ay ang Amerika. Sabi ko, bakit mo lang ngayon mo ito pinabasa sa akin? Tapos na ang kabiting ng paglaw. Kung pinabasa mo to sa akin, titirahin ko talaga siya. Yung sabi, didiretsuhin mo Kuya Tan, ito ang katunayan. Yan. Yun ngayon, narinig niyo naman, sabi ng isang kabataan. Oo nga. By the time kasi, Reformation Brother Rani, hindi pa yung pinanganak. Ilang taon lang ba yun siya? Hindi sa kasi si DM, parang hindi naman din naniniwala si DM na... Hindi nga. Sabi nga ni Elsie, yung habang nag-present si Brother Rani doon sa Aurora, ay nagkaintindihan sila na, yung isa yun, hindi nga yung Pilipinas, yung binasa ng Paul Rani. Pero si DM naniniwala pala. Akala ko si DM hindi naniniwala. Ay, siguro dahil sa, ano nga, ay Kasi may syempre. question siya kanina yung tinatanong niya sa... Ay, dahil sa ano na yun, naluto ang isip sa doktrina nila. Kaya yung habang pinipresent ko, nakinig mo naman, habang pinipresent, yung Revelation 18 yun daw nasa East. Sabi ko, ang maganda talaga dyan ay yun yung punto na, yung Ezekiel 9. Wala kasi nakaalala niya na, yung pala Ezekiel 9, ay siyang magkakambal ng partner ng mensahe o ng propesya ng Revelation 7:1-4. Ayaw ko lang, Brother Rani, kung mayroon bang nag-imik pa rin ba sila mula camp meeting? Wala, no? Tahimik? O mo si Brother Rafi, hindi siya na umimik eh. Kasi, yung wala nang nagbasa ngayon sa ano. So, hindi lang dumano ngayon. Nakaka-intimate sa ano. At saka mapaipit talaga sila, yung Far East. Ano ba naman yun? Logic na kwento na kung ano na lamang. Kaya dito sa aking Yung nakita, Bisaya kasi, yung ano na yan, dinugtong nila na Paris. Oo nga. Pinasa mo kasi yun, dahil na ang Hudiya kasi, Israel, Near East kasi siya. correct, Kaya tinutukoy niya, hindi Near East, yung nasa malayo East din. correct. Yun yun, ang sabihin noon. Kaya kinukumpara ko yung sinabi din ng Biblia na ang North ay malayo. Ano ba yung nasa North na bansa? Babylon. Kung yung titingnan, ang Babylon at saka Israel, 2 months lakarin. Pero tinawag siya ng far north. Far north. Itong talata, nasa Isaiah din kasi yun eh. Yung sinasabi na yun, na yun daw north, malayo. Ang Isaiah 46:11, ang east, malayo din. So ano ba yung bansa na tinutukoy na north, malayo, at yung east, malayo? O, malayo sa Jerusalem. Kaya sabi ko, kinopya ni Jephthah yung salita ni Liz doon sa Batangas. Sabi ko, bakit mo pinagdugtong yung salitang far at saka east? Malayo naman yan! Ay, hindi man nagpapatanong, hindi man sumasagot sa tanong. Ano ay ginawa niyong pagpurang mensahe yan? Yung mga naluloko niya lang. Naluloko niya lang ang mga naluloko niya. Ay, sabi ko, Kaya tanong lecture ka dyan, di mo sagutin yung tanong.
Kaya nga, ay sabi ko, Sagutin mo. sa aking nakita ang mensaheng dala nila ay tagumpay si Satanas. Ginamit talaga ni Satanas talaga sa Jefte. Oh. At doon pumasok si Satanas. Nasabi Kasi doon na daming kumante. ang mensahe na hindi nagpapabanal sa iglesia, doon nagtagumpay si Satanas para tayo wasakin. Ginamit ko na yan sa sa Mindanao kay Brother Ray. Si Brother Ray biglang kinote niya na ang mensahe ng Diyos ay Ay. nagbubuklod sa Oo. tao, hindi nagpapahiwalay. Saka sa early writings naman yun, di ba? Hmm. Oo. Ay, ang mensahe ng Diyos ay nag-iisa. Papagkaisa. Oo. Nag-iisa sa kanyang mga Tibay. nagpapatibay sa kanyang mga tagasunod dito sa lupa. Hindi Ano nagpapahiwalay. Nagpapatibay sa iglesia. Ay siguro iniisip nila, kayo kasi hindi nakasama sa Nagpapatibay daw iglesia. sa kanila. Hindi. Patibay Hindi kayo kasama sa iglesia dahil kaya sa kanila lang tumibay. Hindi sa atin. Ayun naman. Oh, iyon naman talaga ang sinabi nila. Ay di sabi ko, Hindi subukan nilang patibayan. Magtatanong lang kami. kaya nga. Paano Ayun. patibayan? Kaya nung sinabi ko ay, nung tanongin namin siya, saan ka umakyat? Galing ka sa east. Sabi niya, ay sa east. Saan dyan ang east? Na ikaw umakyat sa east. Galing sa is. Hindi talaga niya alam. Siyempre saan siya pupunta, alam mo yun, parang napakakatawa talaga siya sa sagot ng sa langit. Alam mo, Oo. napunta ka sa langit. Pangatlong sagot na niya yun. Patawa-tawa kasi sa pangalawa. Wala na siyang maisagot. Oh, naipit kasi siya. Yan ang sinasabi ko. No? Yan ang sinasabi ko. Sa langit daw. Yan ang sinasabi ko na may napanood ko yung kaso namin sa aming kamag-anak sa massacre. Ang sabi doon sa kabilang side ng aming mga kamag-anak, kaya daw hindi sila lagi nagla-live para hindi mapag-aralan ng kalaban kung paano bagsak strategy. Kaya yung sinasabi ko, huwag tayo munang mag-live dahil hindi pa tayo humarap. Dahil alam ko na babaliin nila yan. Oo. Kaya yun, nung dumating ang takdang panahon, nung itananong ko siya, kung alam na nila yung tanong natin, babaliin yan! Kaya tingnan mo, yung pagka-tanong natin sa kanya, doon sa pagbilaw, hindi niya alam ang sagot. Nakakatawa, patawa-tawa siya. Na ano siya dun na-caught unaware siya dun. Oo, at pinalo-up din ni Tata, yung ibang Revolution 18. Pinalo-up ni Nito, naipit sila. Hindi siya nakagawa ng strategy. Oo. Paano niya babaliin. Kaya yung sinasabi ko, huwag mo natin ilay. Kasi tayo haharap sa kanila. Dahil alam ko, babalik nila sa Aurora eh. Kaya sabi ko, purihin natin ang Diyos. At aking naalala, Brother Rani, na-compose ko ngayon. Naggulay-gulay ako habang kami naglatbay mula sa bahay. Ay, sige lang. Ay, ito yung aking naalala. The history and the prophecy of the angel from the east. Bakit siya history and prophecy? Kung paano ang kilusan ay ang anghel ay kumakatawan sa kilusan, noong nagpaunawa ang Diyos sa kautusan na ang kilusan doon sa east ng Washington, ganun din ang propesiya, nagpapaunawa ang Diyos ng pasimula ng Reformation noong 1994, nasa east din ng Washington. Anong patunay? Ihanay mo lalo ang Ezekiel 9. Dahil bakit? Ang sabi ng Diyos, doon kayo magsimulang magpatay. So kung doon magsimulang nagpatay, doon din siya nagsimulang nagtatak. So sino ang taga roon? Saan yon? Sa east ng Washington. Nandun yung bahay ng Diyos eh. Kaya doon din nagsimulang nagtatak. Ang tanong, ikaw ba'y pumunta doon sa Amerika para magsigaw ng Reformation sa gitna ng General Conference? Hindi ka. Kundi yung mga Amerikano, buhay na buhay pa ako hanggang ngayon, nakita ko yung mga Amerikano, mata sa mata, magkasawa, galing General Conference, kinik out dahil sa Reformation. Hindi ikaw ang pumunta doon, at hindi rin ikaw ang nagbigay sa akin ng Reformation, kundi yung mga Amerikano. Ikaw lang ang nagpatibay sa ibang mensahe, 1998. Hindi naman siya ang nagdala ng mensahe. Ang sabi lang niya, siya daw ang nag-aral ng 6,000 years, so dinadala nila Mga kabataan. mga kabataan.
Ay pareho sa Pero totoo. nung nagle-lecture na kasi doon sa UP, kasama na si Kuya Eli nagle-lecture, di ba? Oo nga, isa dun sa topic niya kaya eh, 6,000 years. Po din. Mm. At si Brother Sammy Kaagbay din. Ang topic ng unang original na topic ng Sammy Kaagbay ay Revelation 17. Tapos, pinag-aralan ni Boy Romero, yun, ang matatag, Revelation 17. Brother Boy Romero, kaya nung nagtagpo kami, sa C5 pa din, Brother Boy, ang galing mo mag-lecture nito ngayon. Paano to, Brother Boy? Nandito na tayo kay Pope Benedict. Pang-pitong papa na tayo. Kasi noon kasi panghuli na, ang alam natin, kay Pope Benedict. Yung pala ano, ang galing mo, nandito na tayo sa Fifth Flags. Bakit hindi niyo Tahimik siya noon. Sa ano, kila Brother Boy Romero? Ano, siguro dahil iniwan ng malang espiritu ng Diyos. Mas naniwala sa mahal sa buhay. Wala nang Hindi kaya nga, pagkakas. ibig sabihin si Share lang, malay mo. Ah, Kasama oo nga. sila sa ano. Mahirap ka sa sisigan. Hindi, yung banal na spirito naman ang maghihikayat. Sa bagay, maganda rin naman. Pero Basta pumunta din ng walang kahintulot. siyempre magpapaalam kayo, mag-ano kayo. ng- Mabigat ang babasahin. Oo. maganda naman lugar nila. Mga reform naman yun. Oo nga. Kaya yan, ay, pwede rin magpadala tayo ng babasahin kasi may address sila. Oo, yun na. Pwede rin sila sa YouTube na mensahe. Oo, yun naman pala. Kaya ang aking nabuo na Brother Rani, kanina lang, the history and prophecy of the angel from the east. Kasi ang history, yun yung pagpapaunawa ng Diyos sa Advent movement noong 1844 na nasa east of Washington. Ang bakit siya prophecy? Dahil doon din nagsimula ang Reformation sa east ng Washington. Patunay, hanay mo na ngayon ang prophecy ng Ezekiel 9 at Revelation 7:1-4. Sang-ayon sa Thus saith the Lord. O ay, Thus saith the Lord tayo, hindi yung teorya natin. Mag-form tayo ng opinion, pero mayroon tayong batayan, nakasulat. Yan. Kaya yun yung aking pinasalamatan ng Diyos. So, ikaw naman, Brother Rani. Ito, basahin mo na ito. Pasalamatan ko ang Diyos sa lahat ng kabutihan sa atin. Si Brother Rani naman po ang mag-share. Ang kanyang Yung Lucas 16 ba yun? pagpapatibay sa kanyang- Sige, Lucas 16, Brother Rani. Para... Uy, nakatapang niya tayo. Oo nga, para ng Brother Rani. Ha? Lucas 16. Asistin ba? Hindi ba yun? Yugan ba yung sumawit mo na magama ka?